even may consent pa sa ating former president. Former president po yan ay hindi tama na gawin sa ating Pangulo ng kahit sino man. Kaya dapat managot si Alpotera sa kanyang ginawa. Hindi po sapat na ikaw ay dating supporter o sumuporta ka na yan ang iyong idadahilan. Ay, supporter naman ako since 2016, since 2015. Ay, ikaw Marlica, ano ka lang, ngayon ka lang lumabas, gano'n, hindi ka naman supporter, dadadada sa mga gano'n, kaya manahimik ka. So, yun yung gusto nilang gawing narrative ni Alpotera. So, buksan natin ang inyong mga isipan at ang inyong mga puso na na-address ba ni Alpotera, ng mga Alpotera, yung akto na ginawa niya na pasikreto o may consent ang paglitrato o pagvideo sa isang masiselang parte ng katawan ng isang tao. Yun. Di ba? Paulit-ulit, kahit paano pang depensa ad hominem na mga kanyang mga iro, you guys are smart enough, di ba? Para maintindihan kung ano talaga. Sa totoo lang, ang sabi kasi ng mga kalaban o nila, ito daw ay pagwawatak-watak. No. Ito po ay pag-filter. Di ba? Ito ay pagtanggal ng mga pase. Alam niyo yung pase? Yung bigas. Di ba sa amin sa Bisaya nung bata ako, yung bigas lalagay mo sa tipas, o bigla ko naalala, igaganon mo, di ba? Isisinsin. Ano tawag doon? Basta igaganon mo yung bigas, tapos tatanggalin mo yung pase. Ito yung ginagawa natin. Tatanggalin natin yung pase o bulok sa hanay natin na pwedeng magpahamak sa ating tipas, tahip, tahop na sa aton sa Ilonggo. Bilao, yan, tama. Tipas in Tagalog is bilao. So, yun po ang nangyayari dito. Hindi ito parang, kasi may mga nababasa tayo, Maharlika, manahimik ka na, kasi naghihiwa-hiwala yung mga tao. No. Ito ay pagtanggal natin sa mga bulok sa hanay natin. Ulit-ulitin po natin, kailangan ninyo na maging malinaw ang inyong pag-iisip na ang issue po dito ay ang pasikreto o even may consent, ang pag-take ng photos or videos at pagbuyangyang sa mga tao, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga amiga at pagpapakita sa isang maselan na bahagi ng katawan at ito'y pagtatawanan ng mga nakakita. Ito po ay ang tunay na issue, ang pagpapahiya sa ating mahal na Pangulo. Kasi kung mahal mo ang iyong mahal, ang iyong partner, ang iyong kaibigan, hindi mo gagawin yan. At mayroon niyang pananagutan. Labag po yan sa batas. At dito po kung magkakaso ang pamilya ni Inday sa taong ito, at kung pwede ako mag-witness via kahit sa abroad ako, at yung kasama ko, I don't know, yung isa, kasi 3 kami ang witness. Actually, may isa pang witness pala na na-inform ako. So, na mga kakilala din ng Pangulong Duterte. Kung 1, 2, 3, so 4 kami mag-witness, makakalaboso po talaga ang Alpotera. Dahil una, ang question natin, ano ang intensyon niya, kung bakit kailangan niyang gawin ito sa ating respetadong Pangulong Duterte. Alright? Dahil ngayon, ang Pangulong Duterte, alam naman natin, nakakulong, 80 years old, hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili sa ngayon. At siya ay pinahiya, ginawan. Ang sabi kasi nila, hindi, Maharlika, ikaw yung nag-ano nito Ikaw yung nag-umpisa. Okay? Ako lang ang nag-expose. Pero ang nag-umpisa ay ang Alpotera. Sabi ko nga, hinahain niya ito sa mga kaibigan niya, sa mga amiga niya. Kung mahal mo ang boyfriend mo, kung totoo, kung mahal mo boyfriend mo, asawa mo, partner mo, boyfriend na lang at asawa. Kasi, iba yung one night stand, walang pagmamahal yon. Di ba, heart? Di ba? So, anyway, kung mahal mo to, hindi mo to gagawin. Yan yung tinutumbok natin. Kaya nga sabi ko, lawakan nyo yung isipan ninyo dahil si Alpotera ay talagang siya lang ang isang bukod tangi na nakapasok even sa mahigpit na pagbarikada sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, kay Vice President, sa mga lawyers niya during the day or the evening nung March 11. Yun yung na-miss yung point. So, nililihis kayo ni Alpotera at marami silang trolls and everything. Pero, yun po yung issue na may kaakibat na pananagutan si Alpotera na pwede po siyang makulong.
Dahil ito po ay, yun nga, sabi natin ay invasion of privacy. Kung ikaw ay assistant ng isang tao, caregiver, nurse, 'di ba? Yaya, wala kang karapatan na picture-picturean ang mga masiselang parte o mga private moments ng pasyente o ng iyong amo at ipakita mo sa iyong mga amiga para ipagmalaki at pagtawanan. Right? So, pwede talaga, sabi ko nga sa'yo, sa dahig pa lang, may nakausap na ako talaga na pwedeng kasuhan itong mga taong katulad nito ni Alpotera na pagbuyang-yang o paglako sa mga masiselan na mga litrato ng isang tao o ng ating Pangulo. Yan ang pakatandaan ninyo, mga kababayan. So, kailangan lang naman ng statement ng witness yan. And I talked to my friend kahapon. Sabi ko, girl, pag ikaw ba kinuha ng witness ng pamilya, mag-witness ka? Ay, sabi niya, oo naman. So, yun yung gusto kayong gusto kayong linlangin. Right? Ako, kilala ninyo ko, 'di ba, since 2015, kung ano pinaglalaban natin dito. Ngayon, mga palangga, ang dami kasi lumalabas na itong si Alpotera at ang kanyang mga di naman niya pamilya, no? Yung mga nilalabas diyan ng ating mga palangga na connected, okay, dito sa Bangag administration. Kung natatandaan niyo yung sinabi ko sa inyo na itong si Alpotera ay hawak ng isang negosyante. Okay? I talked to someone the other day para maintindihan niya yung kwento. Dahil sabi niya nga sa akin, ano ba yung totoong nangyari? Kasi itong si Alpotera nagpapakalat ng kasinungalingan within the group at nagpa-victim effect siya. So, kanumento ko yung totoo. Sabi ko, yung nagfe-finance sa kanya, according dun sa nakuha nating report, ay isang malaking negosyante na natulungan din ni Pangulong Duterte. At ito ay konektado din sa charter o sa aeroplanong nagdukot kay Pangulong Duterte. Kaya nga sabi nitong kausap ko, kung yung taong yan, ay malinaw pa sa sikat ng araw na si Alpotera ay pwedeng talagang gamitin nung negosyanteng yan, dahil yung negosyanteng ito ay ganito ni Liza, ganyan, sanggang dikit ni Liza Tanas. Ganyan po ang mga bangag. So, hindi ito pagda-divert sa laban natin. Do you think nakakalimutan ko yung laban natin? Hindi ko yan nakakalimutan. Kailangan lang natin tahupon ang pasi, yung bulok. And now, nagsalita si Kitty Duterte. Okay? Ngayon, mga kababayan, nagsalita si Kitty patungkol dito sa dali lang. Okay. May statement si Kitty, hindi ako nakapag-react doon. Sabi ko, part 3 pa lang, naano na tayo. Natapos ng ating teleserye. Intindihin nyo to, ha? Okay? Intindihin natin ito ng bonggang-bongga. Alright? Okay? Di ba may IG post si Kitty na sinare natin yesterday? Sabi niya, it has come to our attention that a certain individual that has formerly worked or has been associated with my father, PRD, has been making claims about the duties that they have performed for him. Some of the details even include trying to act as his partner in order to gain access and visit him to get information to be used for some unkind purpose. So, alam niyo na siguro ito, dahil sabi ko, first time ko pa lang sa Hague, itong sinasabi ni, naniniwala ako na yung binabanggit ni Kitty na personalidad, it's the same with the Alpotera. Okay? Hindi naman siguro kayo tanga, di ba? Tapos sabi ni Kitty, do your friends know about the inappropriate message you sent? PRRD. So may sinend pa siya ng inappropriate message. Pwede ba itong hubad niyang katawan? Kasi inappropriate message. Pwede pictures with hubad na katawan, or, you'll never know kung anong sinend niya. Kasi, once an Alpotera is always an Alpotera, di ba? Nakatulad niya. Kasi kung kaya niyang, kung kaya niyang magpakababa sa kabila ng kanyang claim na siya ay may asawa at isisiksik niya ang sarili niya at ipubuyang i-announce sa mga tao sa daig na siya daw ay apple of the eye, okay, ni
PRRD. Mga ganyan mga drama niya doon eh. Talaga namang, ito ay notorious talaga tong babaeng ito. Sabi ni Kitty, I'm not, wait a minute. Okay. Do your friends know about the inappropriate messages you send? Well, your family does. Okay? Siguro naichika na sa pamilya niya. To this certain individual, I am telling you that if my mother has been tolerating your behavior, I will not. Sabi niya, we have totally different temperaments, and should you show that audacity you have, you come up to me. Actually, yun nga, nagtatago nga siya dun sa Hague. Diba? Dahil takot siyang maboljak. Diba, tumakbo nga yan. Parang meron video na parang si Miss Sandel trying to approach her or something. Tumakbo yata ang talawan. Sabi ni Kitty, I am not blind to my father's ways. In fact, none of us in the family have tried to raise any facades acting like we are pure. I am old enough to comprehend his sentiments toward romantic partnerships. And because I know him, I know who is fooling who. Yes, kaya nga, to the supporters and bloggers, it is not your fault, and I understand that fake news does get around deftly. It is up to you to believe me or not, but more than anyone, I know PRD best. I am his daughter, his blood. I have the most right to make such claims about what he wants or says. My siblings and the people close to PRD have been notified about this individual already. Alam na yun. Okay? Alam na ng pamilyang Duterte itong ginagawa ni Alpotera. Kaya yung mga nagtatanggol sa kanya, di good luck sa inyo. They know the truth. They stand with it. Sabi niya, I was in The Hague for 3 weeks, yet this person was nowhere to be found. Hidden from the cameras and hidden from sight. What happened to your guts? The moment I left, and it was only my mother there, you grew the balls again. Why don't you come back to the Philippines so we can exchange words? You and I, without your backer, of course. Sino yung mga backer niya? Di yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga iro. Siguro itong sinulat ni Kitty, akala ni Kitty, yung si Alpot ay nasa Hague na. Wala na dun nung time na yon. Sabi niya, we urge everyone to discerning, critical, and skeptical. Take time to validate the claims that you receive from these persons. Do not fall for fake news or claims. Dagang salamat. Okay. Ang katanungan dito, sa kabila ng statement ni Pangulong ni Kitty, yung mga iro ni Alpotera ay talagang kinakalaban pa ngayon si Kitty. At kung ano-ano sinasabi, no? Hindi natin isa-isahin. Kung ano yung sinasabi kay Kitty at kay Miss Hanelet. Na parang may sinasabi pa sila, parang hindi pure, hindi tunay na pamilya, o yun ba yung statement? Hindi pure o hindi original, something like that. Itong si Kitty, kaya parang, girl, sabi gano'n, pangalanan daw itong sinasabi niya. Sabi ni Kitty, alam nyo, ulitin ko, matalino kayo. Open book ang buhay ni Pangulong Duterte. Yes, si Kitty ay anak ni Pangulong Duterte. Si Inday, si Kitty, si Baste, si Pulong ay magkakapatid. Although magkaiba ang kanilang nanay, pero hindi ibig sabihin dahil si Kitty ay iba ang nanay, ay dito tayo magtututok. Dito lang kami kay Inday, kay Pulong, at saka kay Baste. Kasi sila yung original. Di ba may ganun silang narrative? Tapos si Kitty, babastusin na lang natin kasi hindi naman yan tunay na pamilya ng mga Duterte. May ganun silang drama di ba? Kasi anak yan ni Hanelet. So nakita ninyo kung paano nila it-twist, mga kababayan. Anong ibig sabihin ng mga taong gumagawa ng paninira kay Kitty now? Okay? And kay Hanelet, at ipipilit nila na single si PRRD. Sabi ko nga, napakatalino nyo naman tao. Okay lang ba yon? Sa tingin nyo ba, matutuwa si Inday Sara, ang kanyang mga kapatid na, ay kasi sila lang tatlong magkakapatid, dapat durugin natin si Kitty. Hindi pwede yun na magpapakita ka ng pagmamahal mo, kunwari, dito sa tatlo, dito yung bunso, boljakin natin kasi hindi naman yan anak ng ni Zimmerman What kind of narrative is that, darling?